Okay guys, for today's video, wala masyadong update itong loan service na to. However, when I was checking and researching, napansin ko na meron mangilan-ngilan na nagsasabi na ang taas daw or ang laki ng interest na pinapataw ni SeaBank Credit. Sabi ko, yung interest naman is same across everyone na may SeaBank Credit. It's 2.95%. Unang-una, this is a bank. Pangalawa, regulated sila ng Bangko Sentral. So para sa akin, si SeaBank ay working in the premise of legality. I mean, legal yung ginagawa nila. But then again, naisip ko, bakit niya nasabi yun? Anong reason niya para malakihan siya sa interest? So yan ang pag-uusapan natin ngayon, all about SeaBank Credit and mataas nga ba talaga ang interest or not. So samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so sa mga wala pa dyan or hindi nakakaalam na SeaBank Credit, may matagal na akong review about SeaBank Credit which is ito. But in this video, try din natin i-refresh kung ano bang meron dito kay SeaBank Credit. First and foremost, si SeaBank Credit ay makikita nyo sa loob ng inyong SeaBank account. Kung wala pa po kayong SeaBank account, you need to create one before you can even build your credit history and maging eligible for a SeaBank Credit. If you're going to create your SeaBank account, please go ahead and use my referral code, yan, Pat Quinto, para makapag-create kayo ng inyong SeaBank bank account. Once na makapag-deposit kayo ng 1,000 pesos and let it stay for 3 days, magkakaroon po kayo ng 50 pesos na referral prize once you use my referral code. So check nyo po, baka makagawa kayo ng sarili nyong SeaBank account. Once na meron na po kayong SeaBank account, you need to build your credit score. Though, masasabi ko po na hindi naman po tayo pare-parehas. Meron po talaga mga tao na magaganda ang credit score and possible po na pagka-create nila ng SeaBank account nila, available na rin po kagad ang SeaBank Credit sa kanila. Pero sa karamihan naman po is we need to build our credit score para magkaroon ng SeaBank Credit. For me po, medyo matagal po akong gumagamit na ng SeaBank, parang since start or a month or two after nag-launch si SeaBank, meron na po akong SeaBank account. So talagang ginagamit ko po siya. Hindi man religiously na diyan nakalagay yung pera kong malaki kasi dati nung nagkaroon ng own bank, nilipat ko and then binalik ko ulit. Pero merong activity sa SeaBank ko and naiiwanan ko talaga siya ng pera for my emergency fund or emergency purchases. So kahit papano, nakatulong yon sa pagbibuild ko ng credit rating. Wala po sinabing criteria on how you can be eligible. Just make sure po na okay po ang inyong credit score. Wala po tayong pinapabayaang utang sa iba. And then use your SeaBank savings account religiously. Mag-ipon po kayo dyan. Eventually, magkakaroon po kayo ng access sa SeaBank Credit. Also pala, another thing to point is yung credit history nyo with Shopee. So, kung sa Shopee po, meron kayong SPayLater, S-Loan, kamusta po ba yan? Napapabayaan po ba yan? Or on time lagi? That information also helps to give you a SeaBank Credit later on. So, kung titingnan po natin yung interest na pinapataw ni SeaBank Credit, okay, click po natin yung SeaBank Credit. Ayan. Ako po, nabigyan po ako ng 30,000 pesos na SeaBank Credit. Masasabi ko po, never ko pa po itong tiniram kasi hindi ko naman po talaga kailangan. Pero, try po natin yung sample calculator nila. So, try it now. Ayan. I-max natin na 30,000. Sa 30,000, meron akong tatlong options for installment period. Meron akong 3, 6, and 12. Kung 12 months, ang magiging monthly installment ko is 3,385. Kung i-calculate po natin yan, 3,385 times 12, lalabas po na 40,620. I-minus po natin yung principal natin na 30,000. 10,620 po ang interest for 1 year. I-divide po natin sa 30,000 para makuha natin percentage. Lumalabas po na 35.4%. Kung i-divide po natin ito by 12, 2.95% nga po. For me po, since 2.95% po siya, it's 0.05% lower sa interest ng credit card. Mas okay si SeaBank Credit versus sa interest rate ng mga credit card. However guys, maraming features kasi yung credit card na hindi magiging available kay SeaBank Credit. So, dun sa tao na nagsabi na ang laki ng interest, we cannot really say na malaki. Kasi, ito yung mga possible reasons. Number one, kung maganda kanyang credit score,
malamang meron siyang mga preferential interest rate. So, di ba? The higher your credit score, the lower the interest na pwedeng ibigay sa'yo. Kasi, maliit ang risk mong mag-default sa mga loan. So, hindi kinakabahan yung mga nagpapautang sa'yo kasi alam nila na responsible ka magbayad. Kaya, instead na mataas ang interest na binibigay nila sa'yo, mababa lang. Pangalawa is that baka meron siyang ibang options like credit card na meron siyang credit to cash na mababa talaga ang interest rate. Nasa ano rin yun nasa eligibility talaga ng tao para makakuha ng mababang interest rate. Pero ang masasabi ko lang po is kung ang BSP inallow ang mga credit card companies to have a 3% interest rate monthly, si SeaBank less than 3%. So meaning mas okay pa sila sa interest rate ng credit card. Comparing SeaBank Credit with all other online lending apps, kahit legit, kahit mga fly-by-night online lending app na matataas ang interest, okay na okay gamitin itong 2.95% ng SeaBank Credit. Siguro, kung i-compare naman natin si SeaBank Credit with the likes of Atomic Credit, Bilis, Salmon Credit, Credivo, yung may mga 0% interest, well, definitely, mas maganda po itong mga Atome, Bilis, Salmon, etc. na credit line. Kasi, dito po is 0%. Pero, ang advantage lang po ni SeaBank Credit is longer payment terms. Sa mga buy now, pay later po kasi natin is one billing cycle hanggang due date lang ang 0% interest. One more thing to highlight po pala about SeaBank Credit if you're going to use SeaBank Credit is that dati meron silang direct to principal payment wherein pwede mong bawasan yung principal mo. I think this is the same with Bilis Easy Pays wherein pwede ka mag-direct to principal at mababawasan yung interest. Dati meron ganon si SeaBank Credit. However, now pag close mo na yung loan mo in advance kay SeaBank Credit, magkakaroon ka pa ng penalty. Kasi nga naman, hindi makukuha ni SeaBank Credit yung totality ng interest na makukuha nila sa atin. Thus, kailangan natin magbayad ng parang termination fee dun sa loan contract. Hindi ko alam kung termination fee ba yun, pero may additional fee tayong babayaran if we're going to advance or pay in full yung utang natin. Kaya, kung hindi naman talaga pang long term yung utang nyo, piliin nyo yung tamang installment term dun sa utangin nyo with SeaBank Credit. But nonetheless, isa sa trusted na mautangan tong si SeaBank Credit versus syempre sa mga online lending apps. Even one hand mabilis cash, kung ako papapiliin, dito na lang po ako kay SeaBank Credit kasi bangko po siya and I know na as a bank, kailangan niyang sumunod sa mga regulatory requirements ni BSP, ni SEC, etc. While sa mga online lending apps, limited kasi ang sakop ni BSP and SEC. Di ba yung 15% monthly maximum interest rate? It would only apply sa mga 10,000 pesos loan and less than 180 days na loan term. So, kapag mas mataas na yung ilo-loan mo na amount, kunyari 11,000, hindi na siya sakop ng 15%. Ibig sabihin lang nun, they can give you a higher interest rate na nakikita nila. Kunyari, instead of 15, pwede nang gawing 20%. Lumagpas lang na 500 pesos, 10,500 or 11,000, di ba? Pero ito, kay SeaBank Credit, since bank siya, hindi siya kasama dun sa 15% na yon. Meron silang sinusunod na interest rate for unsecured loan. Yun lang naman for today's video. Okay, for our question of the day. Kamusta na po ang inyong mga credit score? Mula po ba nung nagsimula kayong manood dito sa channel ko hanggang ngayon, nagkaroon na po ba ng improvement? And ano pong ginawa nyo to improve your credit score? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and also sa ating cellphone giveaway. Before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Bucci at Sumchi. Yeah, sabi niya, "Afternoon sir, watching always your videos all the way from Jordan." Ayan. Para po kay Bucci, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my channel and videos. Maraming salamat. And shoutout po dyan sa mga kababayan natin sa Jordan. Thank you so much po for watching and supporting me. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!